Liderato ng Senado at Kamara, pinawi ang pangamba hinggil sa isinusulong na Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na ayon sa ilan ay tila katulad din ng Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Kung tatanungin si Senate President Juan Miguel Zubiri, kumpiyansa siya na lulusot sa ratifikasyon ng Senado ang Reciprocal Access Agreement o RAA kasama ang Japan. Ang RAA ay isang uri ng kasunduan na tulad ng Visiting Forces Agreement. Katunayan, sabi ng senador, may sapat na silang numero. Nakikita naman po natin ang tumutulong sa atin dito sa problema natin sa West Philippine Sea ay ang Estados Unidos at ang Japan. Kami naman sa Senado, handa po kami na talakayin itong RAA kasi kami po ang mag-ratify niyan at nakakuha na po ako ng majority. We need more than 16 votes. I believe we have more than that to ratify the RAA in the Senate. Si House Speaker Martin Romualdez tinabla rin ang mga pag-aalinlangan sa RAA, katulad ng mga pag-aalinlangan na baka ito maabuso. Nakikita po natin na now in this day and age of mass media, technology, social media, napaka-sensitive na nga tayo dito sa mga issues ng ganito. Yung mga karanasan ng nakaraan, siyempre natuto na rin tayo at dito naman talaga nakikita po natin yung respeto na binibigay natin hindi lang sa ating mga kababayan pero sa kapwa nating mga Pilipino, lalo na sa mga relasyon natin sa mga dayuhan ng mga nagbibisita sa atin at tumutulong dito. Kaya very mataas yung kumpiyansa natin na magiging smooth ang itong relasyon natin dito sa RAA. Pinaghihinay-hinay naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Pilipinas sa pagpasok sa isang military agreement, lalo na kung layunin nito ay maging venue ang Pilipinas para sa isang war games. Mas gawin anyang prioridad ang trade agreements kaysa sa military agreements. Sabi naman ni Senator Francis Tolentino, hindi dehado ang Pilipinas dito. Mas maraming kakampi, mas mainam anya. Daniel Manalastas para sa Bayan.